Nadali itong alaga natin mga lods. Yung rare nating alaga. Naipit sa kulungan. Hindi nakano. Alamang kagabi pa to mga lods eh. Sayang. Hindi siya nakaalpas, naipit yung pakpak niya. Sumabit. Ay, ganyan talaga sa pag-iibon mga lods. At yung ano natin ngayon eh, papakita ko yung mga yung mga kulay yan. Segundahan natin yung tanong nung yung literal na kulay talaga eh. Medyo ipopost natin konti mga kulay mga lods. Yan yung ating i-picture ngayon mga lods. Let it, bang, bang. Ayan mga lods, nadali yung ating alaga. Yan yung rare nating alaga eh. Pero okay lang yan kasi ganun talaga sa pag-ibon. Dapat malungkot ka, sandali lang. Kasi marami namang kapalit yan mga idol. Ayan, medyo ko lang, lipat na tayo dun sa ating mga ipipicture natin mga lods. Yan, ito mga lods yan. Kapatid niya yan yung namatay. Pero sa huling buga to. Ngayon nangingitlog na naman yung inahin eh. O yung hen. Kaya hindi naman dapat malungkot kasi tingnan nyo to. Kakaiba rin yan. Pag nakita nyo sa personal yan, mga parang bilog-bilog. Tapos kapatid din niya yung kumbaga nasa lahi nila yung yung marble spot. Nandyan din yan. Yung mailap nga lang. Ito medyo bata pa kaya medyo okay pa siya. Saka mukhang maamo to. Yan. Tapos yung yan, yung malikot na dilaw na yan. Ano rin yan? Ito sa ibunan ko lang rare din niya sa ibunan natin kasi may sa may balikat niya, may spot lang. Yan. Ayan, magkakapatid yan. Kaya lang hindi kumbaga sa una, pangalawa, ganon. Pero magkakapatid to. Itong mga to. Andyan din yung marble spot mga lods. Kaya sa ibunan talaga minsan may nawawala, may pumapalit naman. Yan yung makulit na marble spot mga lods. Hindi ko siya ma-picture na maganda pero nakakita ko na sa inyo to eh. Ayan, kakaiba yun, talagang spot lang. Kaya yan mga lods, sa pag-iibon nangyayari yan kagaya nung nagano sa akin, di ba? Yung parang may tubig yung tiyan. Di ba, namamatay. Siguro, dalawang bagay yun sa iyo, lods. Maaaring hindi mo alam ang diskarte pa o talagang nasa krisis yung ibunan mo. Kasi kagaya ko, kahit sabihin mong medyo may alam na tayo sa pag-iibon, nangyayari pa rin yun. Kagaya nga yung nakita ko na na naipit na lang. Ayun, patay na, di ba, Pero gayon pa ba, kagaya niya, yung mga, na yan, mga inakay, Kaya African yan, 4. Kala ko 3 lang, 4 pala. Kumbaga, isa yung mawawala, marami pumapalit, mga lods. Kaya, ganun lang sa pag-iibon, may mga matayan, papalit. Di ba, Kaya sa atin, sa pag-iibon, maging normal na sa atin yan. Maging normal na yon. Kasi gano'n naman sa pag-iibon mga lods. Tapos may pa yan, yung isa. Ito yung yung naman to, kits to. Yan hindi ko na malayan, meron na Di ba Ganun lang ang pag-iibon mga idol. Diba kasi pag nalungkot ka baka ma-prostrate ka, wala. Di ba Buryong ang abutin mo mga lods. Ganun lang. I-enjoy mo lang. So, ito pa. Kakatil. Kita nyo naman. Pero hindi masyadong maamo yan. Kasi bata pa Pero lumilipad na yan mga lods. Totally, nasa kanan ko siya. Dapat ang camera nasa kanan ko. Kaliwa dapat siya. Nung nilipat ko, naglilipad na. Kaya binalik ko na. Ayan. Ayan yung yung father niya. Yan, pinalik ko na siya yan mga lods. Diba
Ang kagandahan nito sa kakatil, ano siya, nasa pugad pa yan, nag-itlog na yung hen. Ngayon, kasalukuyang naglilimlim yung yung ating hen. Totally, yung itlog pa nga ang dalawa na luma, hindi ko pa natanggal eh. Kaya tinanggal ko na ngayon, 4 yung nun. 4 yung itlog nun, sana mapisa lahat. Yan, silipin muna natin tong natin, yung hardin. Kasi pagkain nila yan mga lods eh. Yan, talbos ng kamote, magic plant. Yan, kailangan mag-alaga rin tayong halaman para may panggulay-gulay ba ng mga ibon natin. Yan, mapapansin nyo, totally 4 na lang yan. Kasi na-deliver na nga natin yung 2. Yan. So, kung gusto nyo malaman yung presyo nun mga lods, sasabihin ko. Ang presyo nun, nasa 2K. Yung pares, naipalo ko siya ng 2K mga lods. So, diba, mga pwede na yun. Good na sa akin yun. Kasi, 2 piraso, 1K isa. Kaya, okay na. So, ngayon, may kapalit naman yun. May isa ng pumalit. Tapos, may mapipisa pa. Sana mapisa lahat, Kaya gano'n lang sa pag-iibon. Kumbaga, may mawawala, may papalit. So, gaya ng dati, kaya tayo nag-out dahil sa patoka. Kaya, tangkiligin nyo na mga lods. Ngayon, may sasabihin pala ako sa inyo. Merong, siguro habang nagsasalita ako, lalabas na yung mga pinipicture ko, Okay lang yan. Habang nagdadadaldal ako, lalabas yung mga alaga natin na sabi ko yung mga kulay-kulay na papakita ko o mutation. Yung binibilang ko ng kinukondisyon ko na sabi ko magtinda ka ng ibon. Kasi bago kong yun pinagbibilan, medyo mura. 65 lang yung kilo sa kanya. Kumpara doon sa dati, 85, 90. Tapos nakakita ako ng 75. Tapos nakakita ako ng, 76 yun. Tapos 75. Ngayon ito, 65. Kaya dito na ako. Ngayon, ko siya, kinukondisyon ko si ate na sabi ko, ayaw magtinda ng ibon. Sabi ko, para sabi ko sa kanya, pag may bumili sa'yo, panigurado, sa'yo rin bibili ng patoka. Diba? Ang gandang nun. Kumbaga, kondisyon sa kanya yon. Tapos sabi ko, ibibigay ko siya ng yung tamang presyo lang. So, habang may bumibili sa'yo yung ibon, diba, Totally, kung isang beses lang bibili sa'yo ng ibon yun, maraming beses siyang bibili sa'yo ng patoka. Di dadami yung customer niya. Kumikita na siya sa ibon, kumikita pa siya sa patoka. Kaya magandang yun, kung kakagat siya mga lods. Tapos sa atin naman, ang partida naman sa atin nun, meron tayong babagsakan. Ngayon, magkakaigihan na lang yan doon sa presyuhan. Siguro medyo maganda yung presyo nito kasi nasa medyo subdivision to yung binibilang ko Papasok siya ng subdivision. So yung subdivision, panigurado, hindi pwedeng walang mahilig sa ibon doon. Tapos may mga kulungan pa siya na ibon. Kumbaga si ate, kung kakagat siya doon sa ko, hindi naman pain. Kumbaga transaction sa pag-iibon to Diba, Ang sa akin lang naman dito mga lods, para at least may laging naubos na ibon niya. Bigyan mo ko uli ang ganito, diba, kung kakagat si ate. Pero tingnan natin, ngayon pag hindi, okay lang naman yun. Kasi ito malapit sa amin. Na anytime pwede ko siyang bigyan ng ibon. Kumbaga supplyan. Yan. Kaya sana matuloy. Kahit pa paano, pag yun talagang walang out, kasi nagtapat ako doon ina-out ko yan ng ganito. Sabi ko, presyong yun, sabi ko magtingin ka sa pet market, yun ang presyo nun. Sabi ko sa kanya. Ngayon, kung ipapasa ko sa'yo, sabi ko, kaya mong ipalo kung gusto mo sundin yun, kita ka pa rin doon. Ngayon, sabi ko, binigyan ko siyang idea sa ganito, ito yung presyo niyan. Pataas, hindi pa baba, pataas. Pwede mo sundin yan. Sabi ko.
siguro bahala ka lang dumiskarte. Sabi ko, kung marami siyang bibilin, babaan mo, sabi ko sa kanya. So ngayon, pinapakita ko yung mga idea. Tapos sabi niya dati, nag-alaga rin siyang ganon. Kaya sabihin, alam niya rin ni ate, ang labanan sa pag-iipon. Eh ngayon, may pwesto siya ng Yan din yung isang mga lods na ako may pera. Yung yung patuka. Habang may alaga ang tao, may patuka, may kita, kumbaga. Kaya wala tayong puhunan mga lods Kung uupa ako, tapos may kakumpetensya ka rito. Parang hindi tama sa lugar. Siguro sa hindi ko alam Yun ang isang idea na maganda yung pag may pera, magnegosyo ka ng ganon. Tapos may ibon ka. May kita ka sa patuka, may kita ka sa ibon. Yan yung ayun, yung opportunity na yun, na kay ate yun, yung gusto kong yung makikipag-deal ako sa kanya. At tinitiyak ko naman, ikita siya ng yung normal na kita lang niya sa patuka, madadagdagan kasi dahil sa ibon, parami yung customer mo, kumbaga. Di ba? Siguro, sabi ko sa kanya, pag magdala ako ng sample, pakita ko sa kanya. Ngayon, kung yan niya, di ba, maglagay ako ng kahit 4 na piraso. So ngayon, bibigay ko yung idea kung magkano presyohan. Ngayon, pag nabenta yon, bibigay niya sa akin. Ngayon, sa susunod, bagsakan ko siya, ikas na niya yon. Yan, baka gano'n na gawin natin mga lods. Magandang idea yon sa kanya, magandang idea rin sa akin. Para, yung sa akin naman, para lang masustinihan ko yung yung ating mga alaga. Kasi lang naman talaga natin to. Lagi kong uulitin, hobby lang natin to mga lods. Diba? So ngayon, si Lods Timo J, sabi niya, Lods, sa'yo mag-out ka uli? Interesado siya kasi mababa yung bigay ko sa kanya. So ngayon, Lods, siguro, Timo J, testingin ko muna to. Pero mag-alala ko, sobrang dami naman Diba? I-try ko muna to si ate. Pag kumagat, hindi siguro, ate na lang kayo. Pag gusto mo mag-out sa akin, pwede. Tapos kay ate. Diba, Kumbaga, magiging practical ako. Tapos, kung merong bibili ng online, benta ko yung dating presyo. Pero ito kasi, medyo mababa. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo lumaban ng ganon, basta marami. Pero ito si ate, sinabi ko yung presyo ko maganda Maganda yung presyo, sabi niya, sige, pag magdadala ako. Pag kumagat si ate, okay. Good na ako sa presyo na yon. Parang siya. Bigyan ko kayong idea. Parang presyong pet market na magandang presyo sa pet market yan. Ganun. Para may idea kayo mga lods. Pero kayo mga lods, kung gusto nyo kumuha, dito. Lagi lang naman dito yung mga ibon. Ayan. So yan, nakikita nyo habang nagdadaldal ako yung mga totally may kalakit na picture yan Siguro, try kong kung ay lalagay ko yung mga picture nila. Ayan. Yan yung mga alaga natin. Sinigundahan ko lang yung ni Lods. Sino ba yan? Yung K10. Basta si K10 yung dulo. Si Gars yata yan. Gars K10. Yan. Literal na kulay yan mga Lods. Pinakita ko yung mga kulay-kulay ng ibong ko. Na totally yung kulay. Yun yung mutation niya. Yan, Yan. Kaya sa pag-iibon mga Lods, may parting masaya, may parting malungkot. Yung parting malungkot doon, pag namamatayan ka ng ibon niya, kagaya ngayon, Ingat-ingatan kayo, tamo siya pa yung namatay. Kaya minsan mahirap din yung sobrang ingat sa alaga Natotodas Parang sobrang alaga. Bala ko talagang i-train yun kaso busy ako, kaya yun. Hindi ko siya nasikaso, naipit siya Sabi ko sayang naman. So yun yung malungkot.
O ano pa yung isang malungkot? Pag hindi ka nabebentahan, kasi kailangan mo mag-out eh. Kasi mabigat sa bulsa. Sabi nga nung ano eh, sino ba yung nakausap ko na nakausap ko siyang actual. Sabi niya sa akin, di ba tol, sabi niya, mukhang mabigat daw sa patukayan eh. Sabi ko, hindi naman. Kasi kumbaga sa ano eh, sa chicks na nililigawan eh, di ba no? O sa minamahal mo eh, wala namang mabigat eh. Di ba no? O kumbaga sa alaga mo, pag mahal mo alaga mo, wala namang mabigat dun. Oo, sa totoo, ano siya minsan, pag hindi ako nakakapag-out, maano siya, medyo may dating sa bulsa. Kasi sa totoo lang mga lods, pag bumili akong patoka, ano yan, maabot na ng 1,000. Minsan 1,2, 1,1, 1,3, basta maabot. Kasi ang binibili ko minsan, 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos, o hindi pa kasama yung mga integra doon. Minsan 5 kilo, tama, 5 kilo kasi per bag na yun eh. O magkano yun? Integra o yung nakapak na kagad, yung chick booster. O. Magkano yun? 50 plus. Minsan integra pag medyo walang pera. Integra 1 at saka 2. Wash out. Diba? Ano rin, mabigat din pero wala namang mabigat pag gusto mo, di ba no? Eh lalo na ako, nasa edad na ako, di ba no? Hindi na hindi na yung kumbaga nasa edad tayo, parang libangan natin to. Kaya okay na yun, kaysa naman yung maburyong ka sa buhay, di ba no? Dahil na ngayon, daming problema. Diba kapag wala kang ganyan puro problema may isip mo, at least yan. Ako, pag pumunta ako doon sa ibunan ko, wala, tanggal ang problema mga lods. Kung di mo nga lang minsan inaalala may pupuntahan ko, talagang maghapon ka dyan eh. Oo, maabot akong kagaya ngayon umakyat ako ng umaga. Nakuha na umalis ng misis ko ngayon Ang oras ngayon mga lods, alauna ng tanghali. Umakyat ako alas 9, mag-alas 9. Totally nagising ako alas 8 eh. Kasi rest time natin ngayon mga lods eh. Alas 8 totally nagising ako. Siyempre dahil pang seremonya. Kaya nung nag-almasal ako, ayun, bago ko mag-alas 9, umakyat ako. Hindi man ako nag-delay kasi tag-ulan ngayon. Kita nyo yung oras, bumaba ako, launa na. Ganun kahaba. Ilang oras yun? Bali, 1, 2, 3, 4. 4 na oras. Parang wala lang. Ayoko pa nga bumaba eh. Ayoko pang bumaba. Pero may gagawin pa tayo. Kaya ganun yung pag-iibon mga lods. Pag mahal mo lalo na ako, ang trabaho ko kasi hindi naman regular mga lods eh. Minsan meron, minsan wala, di ba no? Yan, siguro ilalagay, baka nailagay ko dyan sa picture sa baba, Hindi regular, pag may trabaho, minsan may trabaho, wala sweldo, gano'n. Di ba no? Ganun yung ang buhay ko mga lods eh. Minsan may trabaho, minsan nakabutan ka lang dahil sa congregation namin yon. Yun, wala na sa akin yun kasi yun eh. Yun na yung naging rotation sa sa buhay ko. Pag may kagaya nun, di ba, nakabenta tayo. Tapos medyo naman, medyo binulungan ko yung nag-uutos sa akin. Nabutan naman ako. Masaya na tayo ron mga lods. Pag may trabahong totoo sa labas, yun, okay yun. Mas okay yun, di ba, no? Pero gayun pa man ako, kontento na ako sa buhay mga lods. Sabi nga, magkasya ka sa tinatangkilik mo. Pag may dumating, salamat. Pag wala, salamat pa rin. Kasi tingnan nyo, may pera o wala, parehas lang ang buhay eh. Buhay ka pa rin, di ba no? Ako naranasan kong magkaroon ng maraming pera, parang may problema eh. Hindi naman sa lahat ng panahon, hindi naman ganon. Malakas akong kumita, daming naiingit.
Sa pati kamag-anak ko parang galit dahil parang alam mo naman ang tao, di ba, no? Minsan akala nila lagi kang may pera. Pag hindi mo na pautang o na ano, kahit sa ano, kamag-anak, kilala, na ano sa'yo, minsan yun, dito sa amin, nainggit. Kaya minsan maganda pa yung ano, yung tama lang. Lalabas ka, di ba, no? Wala ka iniintindi. Di ba, no? Kasi minsan kala nila may pera ka, utangan ka, hindi mo pa utang. O kaya hindi naman dapat pautangin, di ba, no? Yung taong ganun, hindi naman dapat pautangin kasi hindi naman magbabayad, kaya natuto na tayo sa ganun, di ba? Kaya ganun lang ang buhay pag-iibon, mga lods. Lalo na ako, no, sa buhay ko, no. Pag may dumating, salamat. Pag wala, okay lang. Ganun lang eh. Ano eh, yan, ito alam na mga kaprat ko to eh. Nag-aantay lang tayo, mga lods. Eh, kung ano, tanungin nyo kung ano inaantay natin, eh, bulong ko na lang sa inyo pag nag-chat kayo sa messenger. Ganun lang ang buhay, mga lods. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Oops, umabot ka rito, lods. Ibig sabihin, masuwit kang tagahanga. Mag-iwan ka naman ng bakas, lods. Mag-like and share. At kung hindi ka pa nakasub, mag-sub ka na, lods. Okay, mga lods, nakita nyo yung mga ibong ko, gaganda. Okay, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Yan, sa mga magandang ibon yan, mga lods. Bye-bye.